Alam niyo ako ay tuwang-tuwa talaga 'no, kasi somehow kumbaga vindicated yung mga, puna natin or observation natin dito kay Isko Moreno. After this interview talagang marami na rin tayong nakita dito na mga, ano sablay. Sablay kumbaga dahil hindi, yung kung usaping laban para sa bayan, maraming sablay na sinagot si Yorme dito. At ako naman ay natutuwa na nangyari itong interview na ito dahil, mismo galing sa bibig ni Isko Moreno. Hindi yung dati kasi 'baga tayo may observation tayo kay Yorme, "Uy, salita mo 'yan Jojo, panay ka na lang ano, negative," gano'n. Pero yung moment kasi na ito, itong siya mismo, galing sa bibig niya. Kaya tuloy, um, yung mga medyo alanganin sa ating observation in the past, yung parang, "Hayaan mo na 'yan Jo, sa Manila 'yan, hindi national, eh." Nakita nila somehow ngayon, kasi galing mismo sa bibig niya. Dati-rati kasi nakikita lang natin si Isko kasama si BBM, picture, video, gano'n lang, magbibigay ng pero hindi natin nakikita nagsasalita. Tumatawa doon sa, nagbuhat ng bigas si ano, pero wala yung mismo yung katanungan dito like, "Do you think, maganda ba ang performance ni Marcos Jr.?" Tapos ang sagot niya, "I think he is doing a good job." Dito pa lang sablay na siya dito. Tuloy nakita ng karamihan na, ay oo, tama nga 'no, eto na nga 'to. Kasi kita niyo talagang national, umabot sa buong bansa pati nga si Attorney Buena Guanzon, 'no sabi niya, sabi niya, "Pinalakpakan kita sa mga proyekto mo sa mga jeepney drivers pero hindi dito," sabi niya dito kasi ang sabi ni ano, Yorme, hindi nakikitang mastermind ng korapsyon si Pangulong Marcos Jr., tsismis lang 'yun. Para sa akin wala akong nakikitang itutusok kay BBM, sabi niyang gano'n. Sabi pa niya, naniniwalang walang kasalanan si PBBM sa flood control anomaly. Tapos I think he's doing a good job. So dito, sablay na sablay siya dito. Kasi noong August 28, 2025, anong sabi niya, Manila City Mayor Isko Moreno claimed that over 200 flood control projects totaling 14 billion in value were constructed in the city without securing permits from the local government. So parang ginatasan lang ba nila itong proyekto na to? Walang permit, hindi existent, ginatasan nila at nakita natin na ipinaglaban ito ng mamang ito. Pero bakit ngayon? Tahimik na siya. Kumbaga sabi niya, ang sinasabi, kailangan nating magtrabaho, kailangan natin 'wag sa politika, kailangan natin, para ito sa mga 2 million na, taga Maynila, 'di ba? So ito, last year lang, ganyan ang kanyang bukang bibig. So titignan natin, balikan natin kasi isa sa pinaghugutan niya, kung bakit siya bumalik, ito. Nangako na hindi ka tatakbo, 'di ba? Ikaw din ay nangako na hindi ka tatakbo, 'di ba? I know Yes. sinagot mo na 'to, but kailangan ko lang ulit tanungin. You went back, hindi mo, you didn't honor your word also to your You didn't honor your word. vice mayor back then na naniwala na nasa kanya na ang mayoral post at hindi ka na babalik. Tama naman yun. In fact, alam din niya eh. Alam niya yung mga schedules namin that I am retired. She knows it. In fact, I told him so many times, trying to give her data as a matter of concern at malasakit sa kanya. Kaya lang talagang hindi niya kinaya yung mga nakapalibot na congressman. She were made to believe that she's doing okay. And those people, yung mga congressman na yun, ano naman yun personal interest lang naman ang gusto na mailigtas ang ulo nila.
My concern is the people of Manila. Di ba po ulit-ulit niyang sinasabi, my concern is the people of Manila. Pero ang reason kung bakit niya sinuway yung sinabi niya hindi na siya babalik sa politiko dahil naniniwala siya na, na iniisahan ng mga congressman ay yung mga contractors si Hani Lacuna. So therefore, Hani Lacuna is not doing a good job. Kaya siya bumalik dahil sigaw daw ng taong bayan, taga Manila, na bumalik ka na kasi itong si Lacuna na under na mga contractors. Oh, galing sa bibig niya yan. Hindi po galing sa akin yan. Baka sabihin ninyo, "Oy, yung gusto nga, makipagkaisa tayo para tuloy-tuloy ang trabaho." Oh, ano yung pinaka-main reason niya? Sabi niya, yung welfare ng mga 2 million na Manileñans. Bakit? Kasi pinagnanakaw ng mga contractors ang kaban ng bayan, therefore naghihirap yung Maynila. Kaya siya bumalik. Defying the promise na hindi na siya babalik, pero siya ay bumalik. Kaya ngayon pagtatanungin siya ngayon kung may plano ba siya sa 2028, higher position, tatawa siya, "Huwag kayo maniwala." Kasi style niya ay bulok. O anong sabi niya nung kaya kaya nga siya ano, kaya siya, hmm, kaya natin siya tinawag na, balimbing kasi tignan niyo naman. Anong sabi niya? Sabi niya dati, pagkakaisa? Gante, huwag mo na ako interviewin, magkaisa na lang tayo. Ano? Well, maganda ang pagkakaisa. Maniwala ka, George. I do believe in pagkakaisa. Pero ang salitang pagkakaisa, hindi makakaresolba ng gutom ng tao. Oh, galing sa bibig niya yun. Hindi makakain ng pagkakaisa. Pag wala nang masasaing ang tao, hindi mo kayang isaing ang pagkakaisa. So ngayon, nirarason niya ngayon, kailangan nating magkaisa, Ibudpuet kay Marcos Jr. para meron tayong makain. Ay anong sinasabi mo nito noon? Sabi mo kailangan hindi maisasayang yung pagkakaisa noon. Ngayon, Himudpuet ka na. Wala nang ulam ang tao, hindi mo maiulam yung pagkakaisa. So sa akin yun ang aking take doon. So you may choose your own words, you may choose to please the ears, gusto mo pakiligin ang tenga ng taong bayan. Ikaw pala yun. Marunong magpakilig. Paniwala mo kami. Dahil sa magandang salita. Pero ako kasi, I tried to live in the real world. Real world. Ang real world niya ngayon, kailangan daw maghimudpuet para daw may budget ang Maynila. Pero that's not true. I don't believe because 40% po national tax allotment galing sa national. Diretso po yan na budget papunta sa LGU. Kasama po yan sa, napapaloob po yan sa batas natin. Hindi po pwedeng hindi bigyan kasi labag sa Constitution pag hindi ka binigyan. So don't tell me na walang budget ang Maynila kapag sinuway mo or sinusuwag mo ang gobyerno. Hindi po yan. Panahon ni PRRD, sinusuwag naman nitong si PRRD, di ba? Sinusuwag niya. Pero, ano bang ginawa ni Duterte? Wala. Tuloy pa rin ng kanyang magandang ginagawa simulain sa Maynila. Kaya wag niyong irarason yung sinasabi ninyo na hindi kasi ganito ganyan kailangan natin ngayon. Ano sabi niya dati? Anong birada niya kay Marcos dati, 'di ba? Ganon, pag nasa itablado, tutulungan po mahirap, pagkakaisa. Nasaan na yung ganyang isko? Pagkakaisa, pag wala ka ng masaing, pagkakaisa pa rin. Pag wala ka ng panlabang, Pagkakaisa! pag wala ka ng babae ng kuryente, Pagkakaisa! pag maapiyansan mo, Pagkakaisa! o kainin nyo pagkakaisa. Kaya din yung pagkakaisa. Lakas mong mambuladas. Noon, ganyan ang linyada mo. Makakain ba ang pagkakaisa? Nga. Tapos ngayon, yun irarason ninyo ngayon na kailangan yung maghimod. And then you say na, I think he's doing a good job. Hindi siya kasama sa corruption. Chismis lang yun. Aba. Ano sabi mo noon?
bayaran nyo ang tax ninyo. Wala pa ring tigil ang birada ni Manila Mayor Isko Moreno sa pamilya Marcos ukol sa kanilang bilyong-bilyong pisong utang na estate tax. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosigo. Sa Rojas Oriental, Mindoro nangampanya ngayong araw si presidential candidate Isko Moreno. At iba na naman siya sa hindi pa nababayaran ang estate tax ng pamilya Marcos. Kasunod yan ang sinabi ng Partido Federal na Pilipinas na siyang partido ni Marcos Jr. na 23 billion pesos lang ang pinal na utang ng mga Marcos batay sa pasya ng Korte Suprema at hindi 203 billion pesos. Attorney, final na pala eh. O, asa na? Kaya gamitin namin pambayad sa pang-ayuda natin sa mga farmers. And I'm happy At least hindi ako fake news. Sinabi niya na. Inamin na niya. Umamin din. Awa ng Diyos. Bayaran mo na ngayon. Kailangan ng bansa ng pera. Pangalawa, Tumatawa pa kayo dyan. dami mong pera. Biri mo, buwis mo pa lang, 23 billion na. Paano pa kaya yung natira? Paano pa kaya yung natira? Sa ibang issue naman, sinagot na rin ni Moreno ang pahayag ni Manila Mayoral candidate So, nasaan na ngayon yan, yung sinasabi? Sabi niya, hindi, ano yan hindi naman siya presidente. Paano niya sisingilin? Hindi naman siya presidente. Oo nga, hindi siya presidente. Hindi niya kailangan na siya mismo ang sumingil. Pero yung boses na yon, dapat panatili niya pa rin yun. Kung hindi man niya mapanatili yung boses at ingay niya nung time na yun, pwede naman hindi siya sumama dyan Kasi may budget ang Maynila kahit hindi siya sumama dyan. Kaya wag niyong irarason na kailangan natin maghimod-puwet noon. Kasi sabi dati, kaliwat kanan ang pagpaniningil mo kay Marcos Jr. Which kaya kami sumama sa'yo kasi yan yung gusto namin. Biruin mo 203 billion, malaking bagay yan. Na kung hindi man pang-ayuda, programa para sa taong bayan. Anong ginawa niya ngayon? Bukod sa hindi siya nagbayad ng 203 billion estate tax niya, ay pinagkukuha pa niya yung PhilHealth, PDIC, binenta yung gold reserve. Tapos sasabihin mo, I think he's doing a good job. Hindi siya kasama sa corruption. So paano kami maniniwala sa'yo, Aber? Ano sabi mo dati? Sugan, yung sinabi ni Calyodi, no? Kung saan kukunin natin yung pera doon sa iaayuda natin sa mga farmers na nahihirapan dahil sa pagtaas ng fertilizer. Umasa kayo mga kababayan, yung isang pamilyang may utang ng 203 billion na estate tax, sisiguraduhin natin, sisingilin ko yun, kukunin ko yung 200 billion na yun, ibibigay ko Sisiguraduhin, sabi mo. sa magsasaka, ibibigay ko sa driver bilang ayuda ng taong bayang nangangailangan ng tulong ngayon. Gusto ko lamang pong duktungan yun. At dahil wala po si Senator See? Nasaan na ngayon? Sabi mo, sisiguraduhin mo. Nung natalo ka, anong sabi mo? Ang hindi susuporta sa bagong administrasyon ngayon ay higit pa sa mga rebelde. Iniwan mo kami sa ere, ganun-ganun na. Kung ayaw mong ipagpatuloy yung laban na yun, di manahimik ka na lang. Sabihin mo na lang na I accept my defeat, period. Pero yung gusto mo na rin kaming sumunod sa gusto mo, kasi kaya ka nga namin sinundan Kasi sa mga laban na yan, tapos nung natalo ka, iniwan mo kami sa ere. How much more kung manalo ka? Lalo mo kaming iwanan sa ere. Ganyan pala ugali mo. Di ba? Kasi ikaw na mismo nagsabing magnanakaw yung Marcos Diba? Magnanakaw, naging hero pa. Ikaw mismo nagsabi niyan. Ni Mayor Isko Moreno Dumagoso ang mga naghintay na taga-suporta sa labas ng hotel na tinuluyan sa Cabanatuan Biyernes ng umaga. Pero laking gulat ng mga taga rito nang lapitan niya ang mga supporter ni Vice President Leni Robredo para batiin na nasa labas ng headquarters. Pero sa press conference, may konting anghang ang timpla ng mga mensahe ng pambato ng Aksyon Demokratiko. Tulad na lang ng hinga ng reaksyon tungkol sa pahayag ng misis ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr. na si Attorney Lisa Araneta Marcos na nagkaroon ng inspirasyon ng kanyang mister sa pagtakbong Pangulo nang mapanood ang pelikulang Ant-Man. Yan ba yung sa Marvel? Opo. Yung story niyan from magnanakaw to hero, gano'n? Hindi, yun ba yun? Kasi parang napanood ko yan dati. Good luck. Wala akong masabi.
May haging din ng patawa ang sagot ni Mayor sa isang barangay official na nagtanong. Meron pong presidentiable na nagpunta po dito po sa lungsod ng Cabanatuan. Hinawakan po yung bunga ng kalamansi. At wala pong sinabing programa kung ano ba yung maitutulong niya sa mga magsasaka at sa mga kalamansi grower. Alam ko na kung sino yung mawak ng kalamansi. Tinanong mo eh. Masarap yun sa lugaw pagka... Kasi pag walang laman yung lugaw, pag nilagyan mo ng kalamansi, Si Lenny. may lasa na. At syempre, hindi na pinalampas ng media na makuna ng saloobin si Mayor Isko sa isyung may letrang O ang kandidatong susuportahan ng Pangulong Duterte. Letter O, naku, napakarami ko ng Francisco Moreno. 2, 3 na. Domagoso. 6. Pero pinakita ng Batang Tondo sa mga taga Nueva Ecija na hindi siya kampanteng maghihintay lang ng endorsement. Ang sabi ni Mayor Isko, alam naman niyang maaring may mga pumipinta sa estilo ng kanyang pangangampanya, pati nga raw yung pagsasalita niya na English. Pero ang giit ni Mayor, sa ganitong paraan na direkta lumalapit sa publiko, ang alam niyang diskarte kung paano lumigaw sa mga botante. George Carino, ABS-CBN News. Di ba? Magnanakaw na naging hero. Ikaw mismo nagsasabi ng mga yan noon. Tapos anong nangyari? Nung natapos yung eleksyon, ang ginawa mo, nanahimik ka. Tapos, iniwan mo kami sa ere. Sasabihin mo, kailangan nating suportahan ang bagong administrasyon. Hindi naman masama susuportahan yung bagong administrasyon, pero coming from you na sinundan namin. I mean, okay lang sana kung ayaw mo na okay lang. Pero wag mong sabihin na, oh, ganito, ganyan. Tapos, pagkatapos niyan, nakita mo na hindi maganda ang performance ni Hani Lacuna. Nakita mo yung mga basura, nakita mo yung mga contractors. Yun yung reason mo kung bakit ka bumalik. Nung bumalik ka, nalo ka, bumira ka ng bumira. Even kay Lacuna, even dun sa mga contractors. Binira mo sila ng binira. Kagaya nito, oh. Oh, ayan. Ganyan, oh. Anong sabi mo? Yung programa niya. Oh. Si Chua. Congressman Maceda, hindi rin natin yan kapartido. O baka kasi pinalalabas ito mga politika di ba? O eto alam ng taga Maynila to. Alam ng taga Maynila, hindi pwedeng ipagkaila to sa Maynila. Kabago-bago pa lang naman ang eleksyon O si Congressman Erwin Cheng. Daming programa, daming project. Nagpunta, sabi ko, basta, ito, kukunin mong permiso. Sa mga panahong ito, okay pa kami. Okay pa ako personally sa'yo. Kasi nakikita mong mali, pinupuna mo eh. It doesn't mean na gagawa ka ng action or ano. Sabi mo nga, let the proper venue na mangyari yan. So, sige, okay lang. Pero you venting out the frustration, desperation dito sa pinaggagawa nilang corruption. Okay pa to eh. Okay to. This was last year. Ganito ka kaingay. Kukunin mo to Kaya hinahayaan ka namin sa local government. Kasi sa Manila nga yan di ba? Iba tayo nasa national tayo. So hinahayaan ka namin. But at the same time, hinahangaan ka pa dito kasi nga hindi mo hinahayaan na mag-push through yung mga contractors na pinuna mo during that time ni Hani Lacuna dahilan upang ikaw ay bumalik. Kukuha. Inaprobahan ko. Hinarangan ko ba yung ikabubuti ng taong bayan? Hindi. Ganon din kay Congressman Maceda. Hindi ko rin yung kapartido. Maceda, approve. Tapos, sa bangketa. Tapos tatakpan yung eskwelahan. Tama ba yun? Aprobahan mo ba yun? Unang-una, tama rin siya. Tama rin siya na marami ng barangay hall na nasa bangketa sa Maynila. Tapos dadagdag pa siya. So, ibig sabihin, yung mali, gusto niya ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. 19 million yun. Nasaan ang perang taong bayan? Diba?
Sabi mo iniisip mo ang kapakanan ng 2 million na taga Manila. So hinahanap mo during that time na 'yan ang 19 billion. Saan ang pera ng taong bayan? Hinahanap mo. Tapos ngayon nanahimik ka na? O anong sabi mo, yung proyekto ni Chua walang permit, o galit na galit ka sa pa isang dito. bakanteng lote sa Alvarez Street Corner Galit na galit ka dyan, oh. Barangay 334, Zone 3. Ayon sa Manila LGU, dating covered court ang naturang lote na nagsisilbing satellite offices ng City Hall na nasa pangangalaga ng Public Recreations Bureau. Pero illegal itong giniba upang bigyang daan ang proyekto ni Congressman Joel Chua. Ayon kay Mayor Isko, hindi ito maitatanggi dahil mayroong pangalan ang kongresista sa proyekto. Ilan anya sa tinanggapan Di ba? Sabi nila, ng mga sunod-sunuran, hindi naman siya presidente. Paano niya gagawin yun? Hayaan na lang yung proper venue ang gumawa niyan, sabi nila. Kaya nga tingnan nyo, mayor siya, meron siyang kapasidad, malaman kung sino ang gumawa ng proyekto na ito na walang permit. May file siya dyan, kaya niyang hukayin, halongkatin, kung sino ang mga congressman dyan. Kasi kung tayo na common tao lang ang aasahan, wala tayong access, hindi tayo bibigyan ng mga ganyang dokumento kasi hindi naman public document yan. So, not because hindi dahil mayor lang siya, hindi siya presidente, hindi niya pwedeng singilin yung mga yan. Siya pa nga may capacity na tumingin sa mga yan eh. Kumbaga, check and balance yan. I-check ng mayor si congressman, i-check ni congressman si mayor, i-check si governor, ganun lang naman. Kasi may capacity kayo na hukayin. Tingnan yung ginawa ni Congressman Leviste. Hindi siya presidente. Pero nakaya niyang hukayin yung mga files na yon at ibisto yung mga ginagawa ng mga contractors. Congressman lang yun ha. Hindi siya presidente. Kaya irarason nyo, hindi naman siya presidente. Paano niya sisingilin? sa lugar. Ang babaw ng reasoning nyo talaga. Diba? Anong sabi nyo nung dinamayan ni Sara Duterte yung laban ni Isko Moreno kay Chua? Diba? Palakpakan kayo? Dinamayan kayo ni Sara Duterte dyan kay Chua. Tingnan nyo, oh. Congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Di ba tuwang-tuwa kayo dyan? Kaya balimbing eh. Kumbaga nakahanap kayo ng kakampi kay Sara Duterte. Ano, tapon? Oh. Sabi nung isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sara? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, utang ina pare, hindi ko naman kilala si Sara at hindi niya ako kilala. So ano bang pakialam ko sa kanya? Utang ina rin. Utang ina rin. Tingnan mo reaction ni Isko. Oh, tingnan mo. Nandito ako ngayon. Oh. Sa distrito niya. Diba? Pinakapan kayo ni VP Sara. Tingnan niyo si Isko, tuwang-tuwa. Kasi hindi lang siya mag-isa. Biruin ninyo, dinamayan siya ng Vice President. Kung tutuusin, hindi yan pwede kasi executive yan eh. Baga, second highest position in the land. Tapos, ano? Sasabihin ninyo ngayon. Nagpakilala ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Tapos sasabihin nyo ngayon, hindi kasi kailangan, ano na yan eh, humingi na ng paumanhin, ng sorry, at hayaan na ang proper venue na gumawa niyan. Ha? So in the first place, dapat hindi ka na nag-ingay ng nag-ingay. So, dapat, diba, sana nung nakita mo na
pinagkaisahan or iniisahan ng mga contractors si Hani Lacuna, hindi ka sana bumalik ng Manila. Kung yun pala ang sabi mo, kailangan magpatawaran ganyan. Eh anong ginawa mo? Hinamon mo ng hinamon si Chua. Ngayon, and I challenge him, he's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Wow, ang tapang ah. Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? Oh, Ito ang mga tanong ni Manila City Mayor Isko Moreno tapang ah. Dumagoso kay Manila 3rd District Representative Joel Chua. Kanina, ipinag-utos ni Manila City Mayor Dumagoso ang pagkakandado at pagkumpiska ng mga heavy equipment at iba pang mga Ganyan ang kailangan natin. Where's that man now? kagamitan na pang-construction sa isang bakanteng lote sa Alvarez Street, corner Avenida Rizal sa Barangay 334 Zone 3. Pero illegal itong giniba upang bigyang daan ang proyekto. Diba? Illegal eh. Tama yung kanyang ginawa. You are doing a good job dyan. Yorme. Doing a good job. Nung time na yan. Ngayon, ngayon, you are doing, anong ginagawa nyo ngayon? Himod puwet job. Eh, nung time na yun, anong sabi mo? Binabalaan kita. Sabi niya eh, not under my watch. Sabi mo, yan. I'm here telling them straight, be man enough. Total lang, tatapang nyo sa Quadcom eh. Oo. Eh, pag dito sa television eh, mukhang di ko maintindihan. But pinatawad ko na kayo. O gusto nyo naman marinig. Eh kung ang Diyos ay nagpapatawad, ako pa kaya tao lang. Pinatawad ko na kayo. Nakamove on na ako sa buhay. Yung pagpapatawad mo ba, of course, mayor ka naman, lawmaker naman sila. Magkakaroon ho ba ng pagkakataon na, Huwag silang lalabag sa batas. Wow. is that a warning? Of course. Oh, of course. Of course. Of course. It's a fair warning to everyone. The people of To Manila. everyone, including the President. Sinabihan siguro ni Chua si Mr. President. Uy, anuhin mo naman yan. Actually, alam nyo, gawaing Pilipino na rin siguro talaga yan. Yung patahimikin yung maingay. Alam nyo, just now, may nag-message sa akin. Tingnan nyo, hindi ko papakita kung sino, pero ito, sabi dito Jo, fair mo na si Yorme. May mandate yan sa taumbayan dito sa Maynila. Need talaga lahat ng tulong. Papa-private sector yan o national government. Wag na si Yorme Jo. Thanks. Spare ko daw si Yorme. Siguro ganun ang ginawa kay Isko, no? Pinatahimik. Siya naman naduwag. O ako, may nagpapatahimik sa akin. I'm not going to... why would I spare? Eh, sabi ni Yorme, kapakanan ng 2 million na taga Maynila. Ay, hindi lang to kapakanan ng 2 million na taga Maynila kasi pera natin to eh. National Tax Allotment, NTA. Yan yung dating tinatawag na IRA, right? Internal Revenue Allotment. Ngayon, National Tax Allotment. 40% from the National Tax Allotment mapupunta sa bawat local government unit. So, kung merong mang pinaggagawa na kabalbalan na korupsyon sa any city, any province, yan po ay kasama po tayo doon. Bakit? Kasi tax po natin. Sa bawat binibili natin pagkain, andyan yung VAT. Kaya nga dapat di ba, ang gusto natin ngayon, for the meantime, dapat sinususpende ni Marcos Jr. ang VAT muna. For the meantime lang naman Kasi nga, kahit sabihin na natin, okay, nasuspend yung excise tax. Pero meron pa ring VAT. So, di ba, yung VAT kasi na yan, lahat tayo nagbabayad niyan. So, lahat tayo dito sa krisis na to, apektado po tayo. Whether ikaw ay may sasakyan o wala, apektado po tayo kasi nagmamahalan yung mga bilihin. And if suspended yung tax, magkakaroon tayo ng loss na 200 to 300 billion in a year. Okay lang po yan. At least, napanatili mo ang daloy ng ekonomiya natin. Hindi tayo nagmamagaling. I am not economist. Pero I do believe
And most of us believe na mas maigi na isuspend kasi nga at least tuloy-tuloy yung yung lagos or yung flow ng economy natin. Kaya pa rin nating bumili kasi nasuspend yung tax. Kaya tuloy-tuloy. Kumbaga nagsa-cycle ba, umiikot ang cycle. Bibili natin, tapos iikot yung revenue, right? Tapos lalabas na naman. Iikot ba, cycle ng cycle. Hindi po tayo kumbaga matitigil doon sa daloy or flow ng ekonomiya. Kumbaga hindi tayo mamatay sa gutom, ganun. Kasi ang nangyayari ngayon, ayuda. May namatay sa pagpili ng ayuda. Tanda hirap-hirap, kumbaga sa pagbibigay ng ayuda, ang hirap. Parang walang sistema. Pero pagkasuhan yung mga vloggers, pagkasuhan yung mga nagsasalita, ang bilis nila, parang systematic ba? Parang ang bilis ba? Parang bilis kilos yung ano nila. Pero pag tulungan ang mga taong bayan, mga OFWs, ang hirap. Kailangan pa natin ng, alam mo yun, kailangan mo munang mag-viral para bibigyan ka ng tulong. Pero pag hindi, wala. So yun naman ang point dyan. So sabi ni Isko, not under my watch. Manila deserves better. They wanted certainty. They wanted rules are put in order. And it's applicable to everyone. No abuse will be done by this congressman under my watch. No. Wow. Not a single day. All right. Pag mali Not, kayo, mali kayo. Ano nangyari ngayon? Not a single day, not under my watch. O di ba? Pinaiyak mo nga si Chua eh. Ano nangyari ngayon? Pinaiyak mo si Chua noon. Ano sabi ni Chua? Dapat alam po niya na ang talagang nangangasiwa dito at nakikipag-coordinate sa kanila, hindi naman po opisina ko kung hindi ang DPWH. Kaya lang, putak po siya ng putak na para pong aso, tahol ng tahol. Putak ng putak, tahol ng tahol. Ano nangyari ngayon? Mali po yung tinatahulan niya. Pinondohan sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways at naisabatas sa bisa ng General Appropriations Act o pambansang pondo ang proyektong community. So mali yung trabaho ay mali yung punan ni Isko. City Congress of Manila. Sa totoo lang, ngayon pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Bakit di mo pinaaresto si Chua? Bakit di mo kinasuhan si Chua? Bakit ginagawa nila sa mga contractors ngayon? Ano nangyari na ngayon? Meron ka pang in-expose na mga contractors. Gagaya nito. Hindi na nabibisto yung yung mga congressman. Mga naging contractor. District 3 and District 4. Ito yung di masalang. Bakit kailangan humingi ng permiso? Kasi kailangan namin gumawa ng traffic plan. Isasara yung tulay Hindi ngayon magugulat ang taong bayan. Tanong, ikabubuti ba to ng taong bayan? Opo. Kakampi ko ba sa politika yung si Joel Chua? Hindi. Kakampi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Nagbayad po sila ng buwis. Magkano po ang Buwis ng taong bayan yan. Bakit di mo ipaglaban? Kung ang iniisip mo, kapakanan ng 2 million. Kung siguro ito pinaglalaban mo ng tama, na hindi ka, hindi mo kailangan maghimod puwete. Kasi tama yung daloy ng pera. Pero, ang ano mo na lang ngayon ang estilo mo na lang ngayon, hindi kagaya nung dati, kaya wala ka ng proyekto ngayon. Ang estilo mo na lang ngayon is kailangan mong magpasipsip kay Marcos Jr. para may budget ka. Which is very wrong. Yun, ganun ang kasi sabi mo nga, pinaglalaban mo ang tiyan, kapakanan ng 2 million taga Manila. Binababoy nila yung budget Ang dami mga contractors yan. Ba't ka na yan? Kung kapakanan din lang naman. Yarang buwis o what you call contractors tax sa gobyerno ng Maynila. 504,000 ang binayad. Yun yata ang ayaw ipagawa ng mga ibang congressman. Baka kasi mabawasan ko yung pribilehyo.
O yung para sa kanila kung ano man. Kung sino man yun. Oo. Eh ito, nagbayad. May resibo pa to sa gobyerno ng Maynila. Oh. District 3, District 4. Ulitin natin District 3, Kasi District 4. alam mo yung manloloko. Ano yun? Lawyer, sorry. Liar. Ang galing mo eh. Ang galing mong mang-asar, mamuna. Ang galing mo talaga actually. Yan, with diagram ka pa nga. Ala PRRD style yung ganyan eh. Oh. So, yun yung tanong ko lang naman. Nasaan yan ngayon? Bukod sa paghihimod-puwet mo kay Marcos Jr. para magkapera. Hindi po pwedeng sabihin na kailangan ng budget ngayon, mapa-private man o mapa-national. Hindi po eh. The other cities, other provinces, they still can deliver even for a fact na hindi nila kailangang makipag picture-picture, video-video kasama sa event si Marcos Jr. Hindi nila kailangan yun. But still, their cities, their provinces still can deliver very well. So, para yan ang irarason mo, ang hirap pong bilhin. Hindi po yan alam nyo sa totoo lang, isa sa naisip ko dito. Itong si Isko, merong part of me thinking na hostage ito. Kumbaga, mula nung kay Chua, ang ingay-ingay niya, tas biglang tumahimik. I think, parang yung nangyari kay Marcos Jr., nung galing siya ng Amerika, pagbalik niya, EDCA dito, tapos kinalaban yung China, parang may something na deal eh. Kasi si Marcos Jr., daming bagahe. Kaya madali siyang hawakan sa leeg. Si Tatay Digong, wala siyang bagahe eh. Kaya hindi nila siya mahawakan. They have been trying to lumabas yung mga Las Cañas, Matubato, Picoy Video. Ang daming lumabas na hoping na siguro ma-stir nila yung emotion ng mga tao para mag-revolt against PRRD. Pero hindi. Hindi nag-work. Ito kasi si Marcos Jr. at saka itong si Isko, may bagahe kasi, di ba? Mga pinagtatanggol natin nung araw kasi, syempre may bagahe pa rin siya eh. Like, yung tinatawag siyang boy benta, tinatawag siyang iskomonista, yung mga ganun. Tapos yung sa campaign funds, yung mga ganun. I think ito sa isa ito sa mga reasons kung bakit bigla siyang na merong pinanghahawakan ang Marcos administration. Kagaya nung sinabi ko sa inyo eh, like for example si Nino Barzaga, umamin naman yan eh. Sabi dito muna ako kasi baka galawin yung kaso ko. So doon pa lang, intindihan ko naman. Kasi nakita naman natin, patong-patong yung kanyang ang ikinaso sa kanya na cyber libel during that time. So, and okay na sila. Biglang biruin ninyo from solid Duterte supporter. Hindi ko nakilala ngayon eh. I cannot imagine these people na dati talagang Duterte sila. Ngayon hindi ko na sila kilala eh. Bakit nagkaganon? So, meron akong nakitang isang video dati kung saan kini-question din ni Trillanes, idol nila ngayon na itong si Isko Moreno kung bakit daw siya yumaman. Tingnan nga natin bakit nga ba. From supporters of Manila Mayor Isko Moreno, basically, they look at the Vice President's candidacy for President as focused so much on preventing the Marcoses and Duterte. Para nagiging single issue, or in this case, double issue lang, yung candidacy niya. Is this really the case? Too much focus on the Marcoses and Duterte to the detriment of perhaps other issues that should have been given priorities as well. I totally disagree with that. I believe in numerous forums, the Vice President has been very articulate in presenting her plans for the country. The COVID response, the economic recovery plan, this the casus belli about preventing the Marcoses and the Dutertes from returning to power. Ano lang yan? Parang ito yung epitome, parang sila yung nagsisymbolize kasi
ng kung anong nagiging problema ng ating bansa. Di ba? Magkadugtong pa yan eh. Sabi ko nga, the Duterte regime is basically a political child of the Marcos regime kasi may parallelisms dyan eh. Yung authoritarianism, yung corruption, di ba? Yung incompetence, yung pagbangkarote ng ekonomiya, yung grabe ang utang. Pareha sila halos eh. So yun yung symbolism. Kaya yun lang yung matingkad. Idol ng mga tanga yan ngayon, ha? But again, the Vice President has been presenting an array of policy alternatives to address our country's problems. Okay, former Senator Antonio Trillanes, thank you for joining us again on the program, sir. Bakit yumaman? Mr. Trillanes, regarding the criticism coming from supporters of Manila Mayor Isko Moreno, basically, they look at the Vice President's candidacy for President as focused so much on preventing the Marcoses and Duterte. Para nagiging single issue, or in this case, double issue lang, yung candidacy niya. Is this really the case? Too much focus on the Marcoses and Duterte to the detriment of perhaps other issues that should have been given priorities as well? I totally disagree with that. I believe in numerous forums, the Vice President has been very articulate in presenting her. Bakit walang sinabi dito na ano? Pero dito sa title, Trillanes on Isko Moreno. Sabi ni Trillanes, bakit ba siya yumaman when more than half of his life nasa politika siya? In-question, bakit daw yumaman? Yan. Diba? Ngayon, i-check natin kasi nung katatapos ng eleksyon, ay hindi, nung ano pa lang, nung campaign pa lang, nung presidential debate, ito yung sagot ni Isko Moreno sa tanong na to. Tanong, yung excess funds. Swing, you have your supporters on the ground cheering you on. You also have your campaign donors. The Bureau of Internal Revenue states you can keep campaign donations, but because they are considered income, they are subject to tax. So this is the show of hands. Show of hands candidates specific to excess campaign So ang tanong, kailangan ba na ibalik yung excess campaign funds? Lahat sila bumoto ng yes except kay Isko. funds. Which of you agree that unused campaign funds should be returned to donors? I'll repeat the question. Which of you agree that unused campaign funds should be returned to donors? Raise of hands. Okay, lahat nagtaas ng kamay except for Mayor Isko. Grabe. Actually dito hindi ko na ito napansin. Kumbaga, syempre kandidato natin. Pero looking back now, ano pala siya? Mukhang pera din. Because Mayor Isko, go ahead. Microphone please. Because I have to be fair with the Filipino people. Hindi ako nagsoli ng binigay sa akin tulong sa kampanya na sobra, ngunit dinupad ko ang aking tungkulin bilang mamamayan na magbayad ng buwis. That's why wala akong moral ascendancy to answer the question in favor. So I have to remain of what I have done in the past, and I don't know what I'm going to do in the future, and I hope that someday, somehow, the new sets of Congress, the Senate and Congress, for that matter, should pass a law that requires this kind of questions later on so that we can resolve it properly and fairly. But what matters most, you pay your tax. That's important. A question, Dr. Montemayor. Paano naman po yung $15 million na binigay ni Bill Gates? Isosoli niyo po ba yan? I'm sorry, sir, $50 million na binigay? $15 million that were donated to Mayor Isko, as I read in the papers. Is that a campaign fund? 50 million pesos po, sir. At yun po yung sinasabi ni Mayor Isko. Bill Gates po, walang peso si Bill Gates. Mr. Montemayor, with all due respect to you, I have high regards to you, but I want to show you
Ito Ay, dala po, nyo yung resibo? resibo ng BIR. Ito po resibo, hindi po gawang rekto. Isa lang po yung tanong What ko. I'm saying is Isa that lang. there is no such thing as $15 billion. Di ba, 15 million dollars. It is prohibited by law. Bawal po tumanggap ng mga ganong klaseng... So wala pong ganon. Wala po. It's not true. I don't know where did you get it. In fact, In the I papers, think it's all over the papers. 50 million pesos $15 po. million. Well, I beg to disagree with the gentleman. Pero hindi. After kasi nung election nung 2020, merong 50 million na excess funds si Isko. No? Si Ninoy Aquino. Oh, Ang isang masunuring mamamayan, ayon sa si PRRD. alituntunin ng bato, sabi magbayad Okay, enjoy mo na. Gawa ka ng studio. Oh. Pasyal dito, pasyal doon. Manahimik ka. O, okay na yun. Kaya dito ko nakikita na ngayon na itong si Yorme, hindi siya para sa taong bayan. Pang sarili. Makasarili, kumbaga ito. Kasi kung tutuusin ito, no, isipin mo excess funds yun. Hindi mo pera yun. Kahit sabihin na natin declared as income mo yun. Bayad ka ng tax. Pero hindi ka ba nahiya? Kaya nga ito yung hindi maganda eh. Itong mga iba, tumatakbo lang para lang magkapera. Kasi bubuhos yan ng mga donasyon eh. Yung mga campaign donation niya, buhos talaga yan. Kasi gusto nila ikaw ay tumakbo, gusto nila ikaw ay manalo. So, alam mo, itong mga politiko na whether manalo or matalo, panalo pa rin sila. They can enjoy kung ano man ang natira sa pondo ng kumpanya nila. Kaya, now I just realized na mukhang pera pala itong si Isko. Hindi siya for the people as I can see. Basing from the past, yung mga past niyang stand at prinsipyo, saka sa present ngayon, hindi. Saka kagaya nung sinabi niya na yung sabi niya na hindi raw siya papayag na mapadala sa ICC si PRD pag siya ay nanalong. Kung siya sakali man ng presidente, hindi siya sanay, sabi niya. In 2022, may sinabi ako, ito'y singilin sa akin ng utaw to eh. Ano sabi ko? Walang Pilipino na mangyayari na madadala sa ibang bansa hanggat tumatakbo ang hudikatura natin. Uy, hindi ganun ang sinabi mo, oh. Hindi ganun. Yun ang stand ko noon. At yun ang stand ko pa rin ngayon. Hindi. Sinungaling ka eh. Tignan natin pabor ka pa nga na maibalik yung ICC. Controversial policy si Duterte. For example, the recent news on the ICC, diba, International Criminal Court. Under your presidency ba, would we see the Philippines return to the ICC? What do you think? Well, if we have to, as a matter of, giving good impression to the world. Para good impression daw, kailangan daw natin ibalik yung ICC. Sabihin nyo na sinungaling. Because we need cooperation. We need the world. We cannot just live on our own as a country. We need each other. So we need to, involve ourselves with our neighbors' relationship. We should continue honoring agreements. We should create certainty in our policy. Yes, why not? And would you cooperate with the ongoing probe into Duterte? Kasi if you win, siya yung magiging, kumbaga parang predecessor mo in Malacanang, but it's possible that the ICC could issue arrest warrant. Tignan niyo yan. Itapusin muna natin itong sinabi niya dito. Kaya sana, matapos na yung pagpapasya na later on, kung tama ba yung nangyari sa mata ng batas, yung kay President Rodrigo Roa Duterte. Kasi may question na ngayon, di ba? Inaalam na nila kung tama o mali. Pero ako, ay paninindigan ko pa rin yung sinabi ko. Isingit na rin natin kasi alam ko gusto marinig to ng mga kababayan natin. Kaya sana, matapos na yung pagpapasya na later on,
kung tama ba yung nangyari Paano matapos yung pagpapasya? Ang tagal kaya ng hearing sa ICC. sa mata ng batas yung kay President Rodrigo Roa Duterte. Kasi may question na ngayon, di ba? Inaalam na nila kung tama o mali. Pero ako, ay paninindigan ko pa rin yung sinabi ko. Kasi ang katwira ko doon, Oli, simple lang. Ang analogy ko doon, banat na-interview mo ko about it eh. Meron akong Huwag mong sinabing analogy doon. Kung yung Pilipina nga o Pilipino, bibitayin na lang sa isang bansa dahil nagkasala at napatunayan ng may sala, may sala. Hindi At na. Sinungaling kayo. Tingnan natin yung sabi niya ngayon kasi sabi niya tutol daw sa pagpadala kay PRRD sa ICC sa dahig. Pero noong 2022 ito sabi niya. Warrants covering him, covering maybe Senator De La Rosa, covering many other officials. Would your government participate in that probe? Definitely, I will not lift a finger to any John Does and Mary who happen to be being accused of such neglect or maybe crimes or maybe for whatever it is. No. But rule of law will be observed. You're saying you would participate in the probe. Ganun po ba yun? No, hindi ko naman sila pwedeng pakialaman. How can I participate on something that I'm not part of it? Hindi, kasi What do you mean? they need state cooperation minsan eh. For example, yung drug war documents na yung Estado lang yung may Ay, possession. public nun. document naman yun. Hindi, It can hindi be siya made public. Hindi available. siya public. Like yung mga drug war documents, they're now being kept secret by DOJ and the police. That would I you- don't know if they are keeping something like that. But if ICC asks for it to aid with Ay, their kung probe, nandiyan dyan, edi, bakit ba hindi? Public documents yan. If the ICC asks for it, bagda dyan. Bakit hindi? Situation. Paano natin mapapaniwala ang kapitbahay natin kung tayo nagkukubli ng mga bagay-bagay? Would Hindi you natin order- mawiwin yung ating mga Ano masasabi kanegosyo niyo? sa abroad, mga kapitbahay sa Asia. Tama, We diba? have to get back that kind of credibility as a nation. No? In a civilized world, in a civilized time, we must be guided by law and order. Yun ang aking paniwala dyan. Kaya ang garantiya ko sa iyo, rule of law will be observed. Across the board. So whether you're a former president, you're ordinary person, the drug war of Duterte's will leave a stain on the country when he leaves. So, it will leave behind a lot of victims. Maraming families ng victims, mga victims themselves who perished in the drug war. Maraming mga cases na hindi pa nakapunta sa korte dahil, yun nga, yung mga documents hindi raw binibigay sa kanila ng mga police. So, as president, will you allow for the release of these documents in the interest of justice for these drug war victims? Anong sagot niya? justice will be served. Rule of law will be observed. And we're going to be certain about it. No Pilipino, walang Pilipino ang dapat mapagkaitan ng hustisya. It's unfair. So, those who are going to be accused, future suspect, can avail the same to prove if they are not guilty or not. So wala tayong ikukubli. Wala tayong pagtatakpan. Wala tayong kakalungin. Wala tayong pagtatakpan, wala tayong kakalungin. Tapos sasabihin niya, hindi siya papayag. Payag siya na babalik yung ICC. Tapos payag siya na bibigyan ng mga documents yung ICC. Sinungaling lang. Kaya wag nga kami. Kaya nga nakikita nyo ngayon mula nung tumahimik siya kay Chua, sa paniningil kay Marcos, mula nung tumahimik siya, ito na lang yung kaya niya, yung mga although, ito kasi hindi, naman yan, Joe. Yung na yan, suspect yan sa pagpapatay doon sa sa dating tauhan ni Isko. Yan kasi ito yung issue yan, Pakita nyo nga. Nakita ko siya. Lulungkot pa rin kami kasi alam mo, pag nawawalan ka ng pulis, mabigat sa amin. Lalo pa kung yung pulis, mabigat. Tapos, nonsense yung Yung issue niya yan,
yung pagpatay doon sa dati niyang aide. Bakit daw pinatay? Ayon sa suspect, bakit pinatay yung suspect dati niyang nagnakaw? Ang tanong, bakit nagnanakaw na yung mga tao ngayon? Ultimo gasolina, ninanakaw at hindi na nagbabayad, tinatakbuhan. Bakit? Hirap ng buhay. Paano nagkahirap ang buhay? Kasi sa mga kurap. So ngayon, kung nilalabanan mo yung kurap at hindi ka nananahimik, maghihimod-puwet ka na lang, hindi yan yung huli na mawawalan ka ng police, aid, or magkakaroon ng mga patayan kasi existing yung corruption dahilan ng pagiging pagkagutom. Yung mga tao nagre-resort na lang sa magnakaw, mambiktima ng kapwa na kasi gutom. It's like surviving in an island kung saan kayo lang dalawa ang natitira. Wala nang hayop kasi nakain na ninyo lahat. Wala ka nang makain. So, your survival mode, ikakainin mo na rin yung kapwa mo. Pero pag may makain ka, hindi mo yun gagawin. Yun yung ano niyan eh. Diba? Kumbaga, matapang lang siya. Parang si Tulfo. Matapang lang sila doon sa mga kaya nila. Yung mga ganito. Pero pagdating na kay Lisa Marcos, kay Marcos Jr., biglang nanahimik si Tulfo. Ganyan ang nangyari kay Isko. Matapang-tapang sa ganyan. Ano sabi niya nung papanalo niya ng 2025? Una niyang aayusin ay yung basura sa Maynila. Paglilinis ng basura sa Maynila. Paglilinis ng basura sa Maynila. Yan ang first order of business ni Mayor-elect Isko Moreno. Sa kanyang pagbabalik bilang Yorme, kumpiyansa rin ang Aksyon Demokratiko na muling lumalakas ang partido. Ang detalye sa agenda report ni Paolo Barcelon. It's official. Yorme is back in Manila. Matapos ang 26 oras na paghihintay, idineklara ng panalo si Isko Moreno Domagoso ng Manila City Board of Canvassers bago mag-alas 9 kagabi. Mensahe ni Yorme sa mga Manileño, dapat nang simulan ang paghilom ng mga sugat bunsod ng sakitan sa politika. We should come up with any way of arc of random kindness sa ating isa't isa. For the meantime, I will let Mayor Hani Lacuna do her job for the remainder, so I think 6 weeks. At isang Pinangunahan na ito ni Mayor Hani Lacuna na pinasalamatan ang mga bumoto sa kanya. Malaki ang lamang ni Domagoso kontra Lacuna. Halos 530,000 votes ang nakuha ni Domagoso kontra sa halos 190,000 ni Lacuna. ang pagmamahal ninyo at pagtitiwala sa pamilyang Lacuna. So anong sabi niya? Unahin niya yung basura na ayusin kasi madumi no. Pero anong ginawa niya? Ayan o, tingnan ninyo, may pera sa basura. Sentro ng kontrobersya si Mayor Isko Moreno sa gitna kasi ng taas-singil sa basura sa Maynila. Nabisto ang tila closeness niya sa isang garbage contractor. Yan ang exclusive agenda. Pinuna niya yung contractors pero siya pala din, ganun din. Report ni Hanati. Tila may pera sa basura. Nakalap ng Bilyonaryo News Channel ang mga litrato ni Manila Mayor Isko Moreno kasama umano si Nel Velasco ng Leonel Waste Management Corporation. Ito ang long-time garbage contractor ng lungsod ng Maynila. Ayon sa source, close friend at travel buddy ni Mayor Isko, si Nel. Lumutang ang mga litrato sa gitna ng issue sa paglobo ng garbage fees na siningil ng Manila LGU na inirereklamo ngayon ng ilang mga negosyante sa lungsod. Nakilala namin si alias Miguel, isang supplier sa tech industry na ikinabigla ito. Sa taong 2025 kasi, nagbayad lang si Miguel ng 1,200 pesos para sa garbage fees. Pero pagpatak ng 2026, umabot na ito sa 14,400. Sa 4 na taon daw niyang pagnenegosyo, ngayon lang niya naranasan ng ganito kamahal na singil sa basura.
Ngayon lang talaga. Kami naman, masakit pa rin yan para sa amin. Kasi 14,000 is 14,000. Oh, mas mataas siya ng 1,200%. May mga kapwa negosyante rin siya sa Maynila na nasa banking at food and beverage industry naman na umakyat pa halos 60,000 ang singil sa garbage fee. Tumanggi muna silang magbigay ng panayam on-cam sa amin. Nitong nakaraang taon, bago ang midterm polls, naging issue sa Maynila ang tambak na basura kasunod ng pag-atras ng Lionel sa bidding ng lungsod. Umabot daw kasi sa lagpas kalahating bilyon o 561 million pesos ang utang sa garbage contractor sa termino ni dating Mayor Honey Lacuna. Inisip namin baka sa amin ikakaltas yun. So marami kaming tanong na hindi namin alam kung kanino kaming makakahingi ng sagot. Nitong nakaraang buwan naman, nilagdaan ni Mayor Isko ang Ordinance No. 9151 na layong amyendahan ng singil sa garbage collection. Bunsod daw ng pagdami ng basura, lalo na sa commercial at industrial establishments, pagtaas ng hauling cost at actual expenses nila sa serbisyo. 2013 pa raw kasi nang huling ma-update ito. Sa mga tanga at bobo, okay yan sa kanila. Pero hindi nila naisip yung impact niyan sa economy ng Maynila. Kasi syempre mag-aalisan yung mga, kung ako yung investor, alis na ako dyan. Hindi ako mag-i-invest dyan kasi collection of garbage fees sa akin isisingil. Bakit hindi sa lahat? Okay na sana yan kahit isingil sa amin. Pero yung ganyang pagtaas, wala bang ibang solusyon ang mayor niyan? Kasi turo siya ng turo doon sa past administration, pero nung siya ay pumalit, akala magkaroon ng magandang solusyon kasi madumi yung Maynila under Lacuna. The worst, tinaas niya. 'Di ba? Kumbaga, hindi na yun pagpapaganda or pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng bawat Manileño. Pagpapahirap yan eh. Okay yun sa inyo? 'Di ba? Ang tanong nga namin, nabudol mo ba si Leviste? Kasi ang ginagawa mo, maghimod puwet ka kay Marcos Jr., mamimigay ka ng 10 kilos na bigas, 1,000 lang pinamigay ninyo. Tapos yung pinamigay ni Leviste, 4,000 na tag 25 kilos. Saan napunta yun? Saan napunta yun? Ayan Yan pa rin ang tanong namin hanggang ngayon na hindi pa nasasagot. Ang bigas ni Leviste saan napunta? Yan yung sinasabi niyo na sabi, "Hayaan mo na yan Jo, kasi sa Maynila lang yan." Hindi, tax namin yan eh. Hindi puwedeng pabayaan, himod-himod puwet ka kay Marcos Jr., 'di panindigan ninyo.